Si Jenica na panay acting ay may inaapakan nga sa sahig kaya tipid akong natawa rito. Sus, anong nakakawaw dun? Iritang sabi ko nang maalala ko na naman ang mukha ni Denver. Hinalo kong shake para matikman ang Graham na nasa gitna nito. Ay, LQ na agad? Anong LQ? Wala nga kaming label eh. Ano ka ba? Natatawang sabi ko at napailing ang dalawa. Ayaw mo na kay Pop si Denver? Akin na lang. Tumawa ng tumawa si Chloe habang nakikipag-appear kay Jenica. May mga sira talaga sa utak. Ewan ko sa inyo. Tara na nga at magtrabaho na ulit dahil kanina patapos ang lunch break natin. Humarap na ulit ako sa trabaho ko. At hindi ko na malaya ng paglipas ng oras dahil sa dami ng trabahong kinailangang tapusin. Napahikab ako dahil bumibigat ang talukap ng mga mata ko dahil sa buong araw na pagtatrabaho. Samantha, sinusundukan ni Kuyang Wafu oh. Bulong ni Chloe sa akin at napalingon naman ako sa itinuturo niya. Nakita ko si Thorn, kaya kaagad sumili ang ngiti sa labi ko. Thorn! Samantha! Uuwi na raw po kayo, sabi ni boss. Napanguso naman ako dahil hindi pa ako tapos sa gawain ko. Sinilip ko rin ang likuran ni Thorn pero hindi ko nahagilap si Denver. Pero may trabaho pa kasi akong dapat tapusin ngayon. Ipagpabukas niyo na raw po. Ayun po ang utos sa akin. Tumango na lang ako at nag-ayos na ng gamit. Para namang tutang naipit si Chloe habang nakatulala ito kay Thorn. Pakilala mo naman kami sa kanya, Samantha. Bulong ni Chloe sa akin at natawa naman si Jenica dito. Ang gaga, tayo ba talaga? Ikaw lang naman na may gusto. Pa-epal ka talaga, te. Thorn, meet my friends, Jenica and Chloe, the great. Samantha! Natawa naman kami tatlo kay Chloe. Mukhang nagpapaganda talaga para kay Thorn. Nice to meet you, beautiful. Nagkamayan si Jenica at Thorn at napanguso naman si Chloe. And nice to meet you too, gorgeous. Nakangiting sabi ni Thorn at nakipagkamay kay Chloe na parang nililipad na sa alapaap. Nice to meet you rin, handsome. Single ka ba? Oh, eto, napakalandi mo talaga. Natawa kami ng batukan ni Jenica si Chloe at lumaban naman ito. Mga loko-loko talaga kahit kailan. Tumigil na nga kayo dyan. O paano ba yan? Mauna na ako ha. Ingat kayo sa pag-uwi nyo mamaya. Bye Samantha. Sabay na sabi ng dalawa sa akin at inaya na ako ni Thorn papuntang parking lot. Nainis naman ako kay Denver dahil hindi ko ito makita. Nauna na ba talaga siya sa parking lot at hindi man lang ako hinintay o sinundo? Napakabait naman. Ayan bang taong nagbabalak na pakasalan ako? Nasaan ang boss mo? Bakit hindi niya ako sinundo o hinintay man lang? Tanong ko kay Thorn habang nasa loob kami ng elevator. Ngumuso na lamang ako dahil napakamot sa ulo si Thorn. Nasa sasakyan na po. Grabe talaga naman. Umiiling na sabi ko. Nakarating kami sa parking lot at nandun na nga sa sasakyan si Denver. Pinagbuksan ako ni Thorn ng pinto kaya nagpasalamat ako rito. Bago ito umikot papuntang driver's seat. Tumabi naman ako sa likod kung nasaan din si Denver. Nakatutok ito sa kanyang cellphone pero sumulyap ito sa akin. Mom called me. Dad will also come with her next week. Aniya Denver. Pero hindi na lang ako kumibo. Bakit ba gusto niyang iharap ako sa pamilya niya? Samantalang nadisgrasya lang naman niya ako. Naiinis ako sa hindi malamang kadahilanan. Hindi ba at dapat matuwa ako? Pero bakit ba hindi ako natutuwa sa nangyayari? Are you mad at me, Bellissima? Hindi pa rin ako umimik. Bagkus ay inilabas ko na lang din ang cellphone ko at saka nakipag-usap kay Ate Laisel through chat. Ramdam kong nakatingin pa rin si Denver sa bawat galaw ko. Samantha. Ate, kumusta kayo dyan kila Lola? Laisel. Okay lang naman kami bunso. Ikaw dyan. Kamusta kayo dyan ni Chloe? Saka ko lang naalala na nagsinungaling pala ako kay ate at hindi niya pa rin alam na kay Denver ako nakikitulog at tumitira ngayon. Samantha. I lied. Nakatira ako ngayon sa tatay ng pinagbubuntis ko. Please don't tell mom and dad muna. Laisel. Pananagutan ka na ba niya? Samantha. Ganoon na nga yata. Nagulat ako nang biglang tumunog ang telepono ko. Tumatawag pala si Ate Laisel. Pero hindi ko ito sinagot at pinatay ko ang tawag. Samantha. I'll call you later. Papaliwanag kong lahat sa'yo. Basta please don't tell mom and dad about it muna ate. Okay? Laisel. Okay. Basta ipaliwanag mo lahat yan. Gotta go. Samantha. I love you ate. Laisel. I love you too bunso. Ingat ka dyan ha. Miss you and your baby.
At inilagay ko na ulit sa bag ang cellphone ko. Nagkatinginan kami ni Denver at sinasabi ng mga mata nitong sinong kinausap mo. Pero nagkunwari na lang akong hindi ko napansin yon. Sumandal ako sa upuan at saka tumanaw sa labas ng bintana ng sasakyan. Napakarami ko palang dapat problemahin at dapat pinoproblema na. Una, hindi pa nalalaman nila mama at papa na nagsasama na kami ng ama ng batang pinagbubuntis ko. Ayun pa pala, hindi rin nila alam na may pinagbubuntis ako ngayong bata. Pangalawa, pauwi na rin sila galing Palawan next week. At saka mamamanhikan din si Denver at ang mga magulang nito next week. Lagot na, dahil wala pang nakakaalam ng pagbubuntis ko sa bahay. Tanging si Ate Laisel lang. Panghuli, nagkatampuhan pa kami ni Denver ngayon dahil hindi ko alam kung pinapaasa niya lang ba ako o seryoso siya sa mga sinasabi niya. Panay pananagutan ng sinasabi at pakakasalan ako. Hindi naman niya ako mahal. Nalilito na talaga ako sa'yo, Denver. Puro na lang mixed signals ang inaabot ko sa'yo. Ayoko na nga mag-isip. Inis na turan ko at hindi na pinansin si Denver at Thorn na napanganga sa bigla ang pagsigaw ko. Wala na akong pake kung napalakas ang singhal ko. Dahil sumasakit na talagang sentido ko kakaisip paano susolusyonan ng mga problemang iniisip ko. Nakarating kami ng matiwasay sa kondo at tahimik lang si Thorn at Denver buong biyahe. Bumaba na lang ako at hindi na inantay pa na pagbuksan ako ni Denver ng pinto. Pero pinabalik lang ako nito sa loob ng sasakyan. Kaagad namang tumaas ang kaliwang kilay ko at pinag-cross ang mga braso ko sa aking dibdib. Ano na namang kailangan nito sa akin? Anong problema mo? Inis na tanong ko rito pero isinara lang ulit nitong pinto ng sasakyan. Magrereklamo na sana ako sa ginawa nito pero napakunot ang noo ko nang buksan ulit nitong pinto at ilahad ang kamay niya sa akin. Nasisira na yata ang utak ni Denver. Ano bang trip mo? Pinagbuksan lang kita ng pintuan. Ang lakas ng trip mo, kaya tamang binuksan ko na, sinara mo pa ulit. Tawa naman ang tawa si Thorn sa amin kaya sinamaan ko ito ng tingin. Napaayos ito ng tayo at itinikom ang kanyang bibig. Inis kong inabot at tinawakan ang kamay ni Denver at maalalayan ako nito sa pagbaba ng sasakyan. Akala mo naman ang taas ng hahakbangin ko para alalayan pa ako nito. Bye Thorn, ingat sa pagdadrive. Drive safely Thorn. Sabay naming sabi ni Denver at napangiti na lang si Thorn sa aming dalawa bago nito pinaandar ang kotse paalis ng kondo. Manang-mana talaga sa amo. Nakangiwing sabi ko at tumingin kay Denver na kanina pa pinagmamasdan lahat ng galaw ko. Tinaasan ko ito ng kilay at saka umirap ako rito bago kumalas sa pagkakahawak niya sa kamay ko at naunang naglakad papuntang kondo. Ibinaba kami ni Thorn sa harapan mismo ng kondo imbes na sa parking lot dahil may lalakarin pa ito. Kala mo bati na tayo ha? Hindi pa uy. Bakit pa ang init ng ulo mo sa akin? I'm getting confused day by day, Bellissima. Tanong nito at medyo malakas ang tunog dahil nag-echo ang boses nito. Kaya napatingin ang mga tao sa loob ng kondo. Kasalukuyang kaming naghihintay sa pagbukas ng elevator. Agad naman akong nakaramdam ng hiya dahil kay Denver. Baka machismis kami dahil sa lakas ng boses niya. Teka, anong sabi niya sa akin? Ano ka mo? Nalilito ka na? Napapagod ka na ba? Di uuwi na lang ako sa bahay para wala nang nagpapasakit ng ulo mo. Napamaang si Denver sa isinagot ko at sinubukan itong hawakan ang kamay ko pero umiwas ako rito. Masama ang tingin ko rito pero desidido talaga itong kausapin ako kahit na maraming nakatingin sa amin. Napailing na lang ako at tumuloy maghintay sa elevator kahit na nagyuyukuan ng mga staff kay Denver. Anong pake ko kung boss o kilala niyo si Denver? Dito lang ako. Nagpapasuyo. Bellissima, what I mean is, kausapin mo naman ako ng maayos. Lagi na lang mainit ang ulo mo sa akin. Hindi ako sumagot at hinintay lang ang pagbukas ng elevator. Saktong pagbukas ng elevator ay papasok na sana ako nang bigla akong mabunggo ng isang babae. Munti ka nang tumama ang tiyan ko sa pintuan ng elevator. Dahil sa mahangin itong paglalakad, mabuti ay naitukod ko ang kamay ko sa pintuan para mapigilan ang pagtama ng tiyan ko rito. Dahil kung hindi ay paniguradong masisikmuraan ako. Hey, watch where you're going, miss. Sigaw ni Denver at natarantang mga staff dahil sa pagsigaw ni Denver dahil ang lalim ng boses nito. Kaagad akong umayos ng tayo at hinila palabas ng elevator ang babae dahil parang hangin lang ang mga kumakausap dito at dinededma lang ang reklamo naming lahat. Nakakapanggigil ng araw na to. Sige, sa'yo ko na lang ibubuntong lahat total nag-volunteer ka na. Hindi ka ba marunong magdahan-dahan? Kita mong maraming tao tapos magmamadali ka dyan? Manunulak ka pa talaga? Kapal lang mukha mong itulak ako. Don't touch me, ha? Let me go. Ano ba?
Maarting sigaw nito habang patuloy kong hinihila palabas ng elevator. Umurong ang mga tao para mahila ko ang babae habang pinipigilan naman ako ni Denver dahil nagkakaroon na ng komosyon, pero nawalan na ako ng pakisasasabihin ng ibang tao. Munti ka nang masaktan yung baby ko eh. Makakatikim talaga to sa akin dahil hindi ko to palalampasin. Bellissima, stop it. Please. I'll settle this. You don't have to do this. Calm down. Awat ni Denver sa akin, kaya binitawan ko ang babae para mailabas ko na ito sa elevator. Bumagsak ito sa sahig at napahiyaw sa pagbagsak niya. Hala ka, kaano-ano ba ni Sir Lance yung girl? Oh my God, narinig ko na yung Bellissima somewhere eh. Ano bang meaning? Mga bulungan ng mga chismosong staff, pero nakatutok pa rin ang atensyon ko sa babaeng nasa sahig. What the hell is your problem? Sigaw ng babae sa akin habang pinapagpagandamit at inaayos ang magulong buhok niya. Angas mong maglakad ah. Hindi ka man lang ba magsosorry sa akin? Bakit naman ako magsosorry? Who the hell are you? Paharang-harang ka dyan, kaya ka nabunggo. Mataring na sagot nito sa akin, kaya napapikit na lang ako at mabilis na pinigilan ni Denver ang mga kamay ko dahil susuntukin ko na sana ang bibig ng babae. You should leave. Stop talking to her like that. You're the one who's at fault here. Yet you're fucking rude and refusing to apologize. Masama ang titig na sabi ni Denver sa babae. Hindi siya pinapansin nito kaya sumingit na siya upang matigil na kaming dalawa. Why the hell do you care, Sir Lance? Gulat na turan ng babae at parang ngayon lang nito napansin ang presensya ni Denver. Namutla ito at kaagad na yumuko sa harapan ni Denver. Nanginginig ang katawan nito na para bang nabuhusan ng malamig na tubig, kaya ako naman ang naalarma sa naging kilos nito. Do you live here? Kalmadong tanong ni Denver sa kanya. Ngunit nagbibigay sa akin ng kilabot. Nawala ang inis na nararamdaman ko habang patuloy ang usapan nilang dalawa. Nakayuko lang ang babae at hindi magawang tumitig sa mga mata ni Denver. Yes, sir. I'm very sorry about my attitude towards your girl. You should leave. Now. Hindi ka kikitaan ng emosyong sabi ni Denver at biglang nagbagsakan ng mga luha ng babae. Nagtaka naman ako dahil ultimong mga taong nakapaligid sa amin ay kaagad na bumalik sa kanya-kanyang gawain na para bang mga takot na takot silang madamay sa nangyari. But sir, if I saw your face here tomorrow, you'll regret being here. Mark my words. Marahan akong hinawakan sa kamay ni Denver at iginiya ko nito papasok sa elevator. Nagmamakaawa pa rin ang babae kay Denver. Hanggang sa magsarang pintuan ng elevator ay hindi man lang ito pinansin ni Denver. Masama pa rin ang timpla ni Denver kahit na nagsara na ang elevator. Gulong-gulo ako habang tumititig sa mukha ni Denver. Ako ang nakipag-away. Bakit naman sobrang takot ang mga tao sa kanya? Dahil ba galing sa malaking pamilya si Denver? You're pregnant, yet you still want to fight with that girl? Don't you think about our baby? Yamot na sabi nito sa akin kaya napanguso naman ako. Babawi lang naman sana kami ni baby eh. Kaya nga inaway ko yung babae kasi kamuntikan na niyang matamaan yung tiyan ko. Hindi talaga ako makakapayag na hindi makaganti. Kasi paano na lang kung tumama talaga ako? Baka na paano talaga kami ng anak natin? What? She pushed you that hard? Are you hurt? Where? Do I need to call your doctor for some help? Nag-aalilang hinaplos nitong tiyan ko at akala mo naman mararamdaman niya nga talaga kung nasaktan nga ako. Okay lang ako. Mabuti na lang talaga at nakaiwas agad ako. Kung tumama ako, baka kalbo na yung babae ngayon pa lang. Don't worry about her. I'll fix it. Umiigting pang pangang sabi nito, kaya napanganga naman ako. Galing. Ang hot tingnan. Sarap tuloy ikis ni Denver. Char, ano ba tong mga iniisip ko? Pero bakit takot na takot lahat sa'yo? Mahinang tanong ko pero sapat na para marinig ni Denver. Napatingin tuloy ulit sa akin si Denver at lumambot ang ekspresyon nito. Lahat laging iwas na iwas sa'yo. Kapag nakikita ka, nagtataka na tuloy ako sa sarili ko. Bakit nga ba hindi ako natatakot sa'yo? Pero wala ka namang pinapakita sa aking masama. Para ka kasing tigre na anytime ready mangain. Ngumisi si Denver at sa kamarahang niyapos ang braso niya sa bewang ko, kaya napakunot ang noo ko. Kaagad naman akong naalarma at itinukod ang kamay ko sa dibdib niya para hindi siya makalapit sa akin, dahil mas inilalapit nitong sarili niya sa akin. Yes, I'm ready to eat you now. Pilyong sabi nito at kaagad kong tinapik ang kamay nito para sawayin siya. Ha ha ha, nakakatawa ka talaga. Umusod ka nga sa baking kong pagmumukha mo dyan eh. Puro na lang ganyan alam mo. Ngumuso ito bago lumayo sa akin.
Bumukas ang pinto ng elevator kaya nauna na akong lumabas. Galit ka pa rin ba sa akin, Bellissima? Hindi ako sumagot at basta nalang huminto sa harapan ng pintuan ng kondo nito. Binuksan ni Denver ang pinto at dumiretso lang ako sa kwarto. Hindi iniintindi ang mga sinasabi niya. Nakaisip ako ng kalokohan kaya humarap ulit ako kay Denver. Alam mo bang naiisip ko? Nakangising tanong ko kay Denver at kitang-kita ko ang kabadong paglunok nito ng laway niya. Kaya napailing ako. Wait, Bellissima, mag-shower lang ako. Ha? Bakit ka magsha-shower? Akala ko ba gusto mong ano? Ano? Yung ano? Alam mo na? Naalala ko na. I told you. Shower lang ako. Real quick. Naalala ko nang sa sopa ka matutulog ngayon. Usal ko at nanlalam yung bumagsak ang balikat ni Denver bago ko isarang pintuan ng kwarto. Napahilata naman agad ako sa kama dahil sa pagod sa trabaho. Napahawak ako sa tiyan ko matapos kong maalala ang nangyari kanina sa baba. Siguro napakamakapangyarihan talaga ng pamilya ni Denver. Lance, naiusal ko na lang. Napalunok naman ako nang maalalang makikilala ko ng mga magulang ni Denver. Posible kayang masungit ang mga magulang niya? Sana naman ay hindi dahil hindi ko alam ang gagawin ko kung oo. Baka kasi maging kay drama ang buhay ko. Yung tipong tutol at hindi boto sa akin ng mga magulang ng lalaki. Pero ipaglalaban niya ako kahit anong mangyari. Taray. Pero maganda naman ako. Hindi na sila lugi sa akin. Ako pa nga yata lugi sa anak nila eh. Naalala kong dapat ko palang tawagan si Ate Laisel. Kaya naman inabot ko ang shoulder bag ko at kinuha sa loob ang phone ko para matawagan siya. Wala pang ilang segundo'y sinagot na nitong tawag ko. Masigasig na naman ang boses nito. Next week na nga talaga kami uuwi. Maayos naman pala sila lolo at lola rito. Bungad ni Ate Laisel kaya napatango ako kahit hindi naman ako nakikita nito. Hinanap ba nila ako? Tumahimik sa kabilang linya. Pagkakakong natawa. Bakit ko pa nga ba itinatanong? Alam ko naman ang sagot. Siyempre, alam ko namang hindi. Kayo ba? Okay lang ba kayo dyan? Hay nako, ayoko na talaga rito. Panay-payabangan lang silang lahat. Ang mga tita natin, ayun. Pataasan ang inabot sa buhay ang mga anak nila sa kwento nila kahit wala naman talagang mga narating. Paniguradong umiirap na sabi ni Ate Laisel kaya natawa na lamang ako sa kanya. Pagdating sa mga kamag-anak namin ay ganito na lamang ang inis niya dahil mapangmatang mga ito't saksakan ng yabang. Huwag na nga natin sila pag-usapan, bunso. Nasaan ka na nga pala ulit? Nasa kondo ako ng tatay nitong baby ko. Oh my God ka, Samantha. Nabubuwang ka na ba talaga? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na hindi ka pala kila Chloe nakikitulog? Pati talaga sa akin tinago mo? Sigaw nito sa akin kaya nailayo ko pang telepono sa tenga ko. Ni-loudspeaker ko na lang ito dahil paniguradong sisigaw lang ito ng sisigaw. Hinaan mo naman ang boses mo, ate. Baka mamaya marinig ka nila mama dyan. Nasa kwarto ako, soundproof naman dito panigurado. Magpaliwanag ka na sa akin kung ayaw mong tsinela sa mukha ang ipasalubong ko sa'yo. Alam mo naman kasing hindi pa alam nila mama na buntis ako. Alangan namang sabihin kong maninirahan na ako sa nakabuntis sa akin. Di na high blood yun. Bahala ka, Samantha. Patagalin mo pa yan. Paniguradong malilintik ang kalalo. Hanggat maaga umamin ka na. Tumatak lang sabi ni Ate Laisel kaya mas sumakit ang ulo ko. Napabuntong hininga na lang ako bago sumagot. May binabala kasi si Denver. Oh, ano namang balak niyan? Takbuhan ka? Ate naman. Ano nga? Uuwi rin daw kasi next week ang mga magulang niya galing Italy. Balak nilang mamanhikan kila mama at papa. Sa mismong araw na lang ng pamamanhikan nila ako aamin. At magpapaliwanag sana kila mama. Hala, hindi nga. Gulat na tanong nito sa akin. Mamamanhikan? Do you mean magpapakasal na kayo? Ganun na nga. Siguro. Grabe naman, naunahan mo pa ako. Hiyaw ni ate habang impit na tumitili. Natawa naman ako sa sinabi nito. Pero ayoko namang magpakasal. Natahimik si ate sa kabilang linya matapos kong sabihin yun. Ayokong makasal kami dahil lang sa gusto niya akong panagutan. Sagradong pagpapakasal at hindi pwedeng basta-basta nilang pinagdedesisyonan. Ayoko magsisi kaming dalawa bandang huli. Kasi masayad kami ng papadalos-dalos ngayon. Overthinking.
pamumutol ni ate sa mga sasabihin ko. I kinda agree with her naman. Sa tingin mo ba magsasayang pa ng effort ang mga magulang niyan para lang sa hindi siguradong desisyon? Ano ba talagang gusto mo, Samantha? Kung malalaman din naman ni na mama at papa ngayon yan, ay tatagain pa ni papa yung lalaking nakabuntis sa'yo. Panagutan at pakasalan ka lang. Inis na turan nito, kaya napanguso na lang ako. Bakit ganyan ka mag-isip? Huwag mong sabihing, oo ate, mahal ko na yata.